Ang ating ebanghelyo ngayong Martes, ika-16 ng Abril ay mula kay San Juan. Sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit." Sabi nila. Sumagot si Jesus, "Baka tandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoo, bigyan po ninyo kami lagi ng tinapay na ito." Sabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang nagsulat ng ating faithful reflection ngayong araw ay si Brother Arnold Aviles ng PTCC. Tunay na buhay. Kung saan ka masaya, dun ka. Sambit ng marami sa mundo ngayon. Nakakalungkot isipin na sa maraming pagkakataon ay mga mali at masasamang bagay ang nakapagpapasaya sa atin. Mga bagay na kalaunan ay nagbibigay sakuna, kabiguan o kalungkutan. Kaya naman ang tunay na kaligayahan ay kahirap makamit. Madalas nating hanapin ang ating kasiyahan at kahulugan sa mga bagay na pansamantala lamang, tulad ng pera, kasikatan o kapangyarihan. Mga bagay na hindi nagbibigay ng tunay na kasiyahan o kahulugan. Sa halip, sila'y nagbibigay lamang ng pansamantalang kasiyahan, at sa huli, tayo'y hindi magiging kontento at masaya. Hanap mo ba ay tunay na kaligayahan? Lumapit kay Jesus, dahil siya lamang ang tunay na nagbibigay buhay. Siya ang tinapay ng buhay, ang tunay na nagbibigay kasiyahan at kahulugan sa atin. Kapag tinanggap natin siya sa ating mga puso, tayo bibigyan niya ng tunay na buhay. Isang buhay na puno ng kasiyahan, kapayapaan, at kahulugan. Ang ebanghelyo ngayon ay isang paalala para sa atin na hanapin ang ating kasiyahan at kahulugan sa tamang lugar. Hindi tayo dapat maghanap ng ating kasiyahan sa mga bagay na pansamantala, kundi sa Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay. Let us pray. Lord, grant me the grace to anchor my life in you constantly. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.